Kumusta mga kaibigan? Maligayang araw. Sa videong ito, aking tatalakayin ang lakas ng ating puso at paano maging matatag sa harap ng pagsubok. Nais kong simulan ito ng isang simpleng tanong, ngunit malalim at mahalaga. Gaano kalakas sa tingin mo ang iyong puso? Makikita kasi natin na ang tunay na tibay ay hindi lamang tungkol sa pagsubil ng mga pagsubok. Ito ay tungkol din sa pag-unawa na ang lakas ng ating puso ang siyang pundasyon kung saan tayo tatayo sa buhay. Madalas iniisip natin na ang lakas ay isang bagay na panglabas. Iniisip natin ito bilang mga kalamnan, kapangyarihan o willpower. Ngunit ang tunay na lakas, ang tunay na katatagan ay nagmumula sa loob, mula sa puso, mula sa tahimik, hindi nakikitang bahagi sa ating sarili na patuloy na sumusulong kahit napakaramdam natin na ang mundo ay gumuguho. Naalala ko ay isang pangyayari sa buhay ko na parang wala na akong kakayahang magpatuloy. Nawalan ako ng isang taong mahal na mahal ko at akala ko hindi ko na kayang magpatuloy sa bigat ng kalungkutan na nararamdaman ko. Gusto kong magtago, tumakas mula sa sakit. Itago ito sa pinakamalalim na sulok ng aking pagkatao. Ngunit may isang maliit, tahimik na tinig sa aking loob. Isang bulong mula sa aking puso na nagsabi sa akin na kaya kong magpatuloy. Dahan-dahan, masakit, ngunit kaya ko. At alam niyo ba kung ano ang natutunan ko? Ang puso ay mas malakas kaysa sa ating inaakala. Ang katatagan, mga kaibigan, ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagyakap nito. Sa mga bitak ng ating puso, pumapasok ang liwanag. At sa mga bitak na ito, ating natutuklasan ang pinakamahalagang bagay tungkol sa ating sarili. Tanong ko sa inyo, paano ba natin pinapalakas ang katatagan na ito? Paano natin pinapalakas ang puso upang sa oras ng bagyo at dadating ang bagyo, mayroon tayong tapang upang harapin ito? May 3 bagay akong natutunan na maaaring magbigay gabay sa atin sa paglalakbay na ito at nais kong ibahagi ito sa inyo. Una, yakapin ang hindi komportable. Kapag tayo ay nahaharap sa pagsubok, madalas ay nais natin tumakas mula dito. Naghahanap tayo ng mga libangan, kinakalma ang sarili, itinatago ang ating nararamdaman. Ngunit ang tunay na katatagan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa sakit. Nagmumula ito sa pagtanggap dito. May isang kasabihan na tumatatak sa aking isipan. Kung hindi mo alam kung paano mag-isa, hindi mo kailanman malalaman kung paano makasama ang iba. Ganito rin ang nangyayari sa mga pagsubok. Kung hindi mo tanggap ang sariling sakit, hindi mo kayang tunay na maghilom. Kaya't hayaan mong mararamdaman ito. Hayaan mong magluksa. Magbuntong hininga ka at simpleng sa sandaling ito, dalhin ang sarili sa kasalukuyan, kahit gaano man ito kasakit. Pangalawa, baguhin ang iyong pananaw. Madalas nating tinitingnan ang mga pagsubok bilang mga hadlang, ngunit sa katotohanan, sila ay mga hakbang patungo sa ating pag-unlad. Ang bawat paghihirap, bawat balakid ay may aral na itinuturo sa atin. Isang aral na tanging tayo lamang ang makakakita sa ating sariling paraan. Maaaring hindi agad ito makita, ngunit maniwala ka, nandyan lang yan. Ang bawat karanasan, gaano man ito kasakit, ay humuhubog sa atin at nagtuturo ng isang bagay tungkol sa ating sarili na hindi natin matutuklasan sa ibang paraan. May isang kwento na gustong-gusto ko. Tungkol ito sa isang babae na si Carmina.
Nawala ang lahat sa kanya, ang kanyang bahay, ang kanyang trabaho, at pati na rin ang kanyang layunin sa buhay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang kalungkutan, nagdesisyon siyang magbago ng pananaw. Imbes na makita ang sarili bilang biktima ng kapalaran, pinili niyang tingnan ang sarili bilang isang estudyante ng buhay. Tinanong niya ang sarili, ano ang itinuturo sa akin ng pagsubok na ito? At alam niyo ba ang nangyari? Nakahanap siya ng paraan upang gawing pagkakataon ang mga pagsubok. Nagsimula siyang matuto ng mga bagong kasanayan. Natuklasan niyang mahilig pala siyang tumulong sa mga taong katulad niyang dumadaan sa matinding pagsubok. At sa huli ay nakapagpatayo siya ng negosyo upang tulungan ang mga tao na muling magsimula pagkatapos mawalan ng mahal sa buhay. Ang kwento ni Carmina ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Hindi ka tinutukoy ng iyong mga kalagayan. Ang lakas ng iyong puso ang magtatakda kung sino ka. At panghuli, huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili. Ang katatagan ay hindi nangungahulugang laging malakas. Hindi ito nangungahulugang hindi mo na kailangan ng tulong o pahinga. Ang tunay na katatagan ay ang kaalaman kung kailan magpapatuloy at kung kailan magpapahinga. Alam mong kailan maging malakas at alam mong kailan maging mabait sa sarili. Tandaan, hindi tayo mga makina, tayo ay mga tao. At bilang mga tao, kailangan natin ng mga sandali ng pahinga, pagmumuni, at pag-aalaga sa sarili. Bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot upang magpahinga, mag-recharge, at maging tahimik upang pagdating ng tamang panahon, muli kang babangon ng may mas bagong lakas. Kaya't mga kaibigan, habang patuloy kayong naglalakbay sa buhay, nais ko kayong hikayatin na tandaan ito. Ang lakas ng inyong puso ay mas malaki kaysa sa inyong inaakala. Sa gitna ng sakit, sa mga pagsubok, sa mga tahimik na sandali na hindi pagkakatiyak, ang inyong puso ang magiging gabay ninyo. Yakapin ito, pagkatiwalaan ito, at higit sa lahat, mahalin ito. Kung nararamdaman mong naliligaw ka, tandaan itong simpleng katotohanan. Ang tatag ay hindi bagay na pinipuwersa. Ito ay bagay na pinapayagan. Ito ay nasa inyong loob palagi. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayon. Sana'y nakapagbigay ng pagninilay at lakas ang mensaheng ito at sana'y dalhin niyo ito ngayong araw. Kung nakakatulong sa inyo ang videong ito, please like, subscribe, at share ninyo ito sa mga taong maaaring kailangan marinig ang mga salitang ito ngayon. At laging tandaan, malakas kayo kaysa sa inyong inaakala.